Sir, makiki-update nga kami kasi may nangyari na pagbaril sa isang estudyante anong nakaraang araw, mga August 1 pa yata ito, basta nitong nakaraang linggo, dyan sa probinsya ng Abra, particular dyan sa may labas ng isang universidad. Paano ba yung nangyari at kumusta na yung naturang kaso? Yes ma'am, Bombo Erin meron nga po nangyaring shooting incident last Friday po. It was around 3:40 p.m. Ito is nangyari outside the University of Abra, particularly sa Sicho, Mapalloong Barangay Poblasyon, Lagangilang, Abra. O rin, yung victim natin dito is isang estudyante, si Prince Albert Barbosa, 18 years old, residente po ng Sicho, Masanad, Barangay Littek, Dolores, Abra pa. While yung suspect natin, si Mr. Jake Talaga Bragas, estudyante po rin to, no? Is 24 years old, resident ito naman ng Barangay Kalaw, Bukay, Abra. And we have another suspect, Mark Kevin Amaro, 18 years old student and resident of Barangay San Isidro, Lagangilang, Abra po. Wherein itong nangyari itong incident prior na yung pagbaril. Kasi may klase itong mga estudyante, may klase sila na NSTP po. Pero that time they are cleaning the compound ng nasabing university po. Now, katapos na ma-check yung attendance, uuwi na yung mga bata, tong suspect natin kasama yung suspect natin from sa loob ng compound, paglabas nila, dadaanan nila itong victim natin na sinabihan in vernacular language na nutiksas ka, sumaruno ka jerwar. Sabi dun sa biktima po natin. Now, lumabas na yung suspects natin. Nagkataon naman na pauwi na rin itong mga estudyante, no? Paglabas nila sa gate, sa compound, nandun na sila sa Barangay Road, doon na nangyari yung pagbabaril ng suspect natin doon sa victim, no? 3 beses na binaril. So far, isang tama lang naman sa right leg ng biktima ang natamo nito. Now, yung motorcycle na gamit ng dalawang suspect na recover din dun sa yung getaway motorcycle nina na recover dun sa Sicho Padpadi, Barangay San Isidro, Lagangilang, Abra. And last August 24 po, itong suspect natin na isa na si Mark Kevin Amaro, siya po yung driver ng motorcycle. Kasama naman po yung guardians niya. Nag-surrender po sa station. Now, dahil naman sa 18 years old itong suspect na isa, inano na lang ng MPS, nung WCPD natin, inano na lang po sa MSWDO para sila munang mag-custody doon para interviewin kung may with or without discernment naman yung suspect natin. Basa ka natin titignan kung maisama natin sa pagpapail ng kaso po. Yes, sir. Sir, yung bumaril, yung 24 years old. Yes po, ma'am. Oo. So, sa kasalukuyan po, hinahanap pa rin siya? Yes, ma'am. Actually, binabantayan pa nga dun sa bahay nila sa Bukay. Kaso, during pangyayari na yun, talagang hindi umuwi po yung bata. Oo. Yes, sir. So, sir, ngayon, may naipila na bang kaso kontra sa kanya?
So para inaano pa ng investigators natin, kinukumpleto yung mga sworn statement, malamang maipafile nila within this day po. Oo. Yes. Sir, yung bang suspect na 24 years old, siya yung may hawak nung baril. Ibig bang sabihin, nung pumasok siya sa universidad, dala-dala niya na yung baril? Ma'am Bombo Irene, yan din ang inaano natin, pinupukpok natin doon sa mga station concern na tingnan nila na maigi, no? I-dig up nila yung bakit kung galing ba talaga sa loob yung baril or inabot lang sa kanila doon paglabas ng compound po. Oo. At saka talaga bang pinagplanuhan niya yung pamamaril doon sa biktima? Kasi bakit meron silang motor para sila ay tumakas? Yan po ang inaano ng Ma'am Irene, no? Ididig ng mga investigator natin. Pero so far kasi as to yung mga witnesses natin, nakainom daw po yung suspect natin. Na doon na prinobok yung victim natin. Tapos yun na yun po ang nangyari po. Oh, so ibig sabihin, sir, yung estudyante pumasok ng nakainom? Yes, ma'am. Or hindi naman natin inaalis yan din na kaya nga sabi ko kanina sa mga taga-MPS, i-dig out nila yung pag-i-investigate nila. Either kung uminom sila doon sa loob or uminom bago siya pumasok sa loob ng university po. Yes, sir. Sir, kumusta naman sa kasalukuyan yung biktima? Yung victim po natin, Ma'am Irene, so far nandun pa lang sa Abra Provincial Hospital, nagpapagaling po. Yes, sir. Sir, syempre, sabi nga nila dahil maraming mga insidente ngayon na nangyayari sa mga universidad, sa mga paaralan, bullying man yan, patayan, sa loob, sa labas. Sabi nila dapat mas mahigpit daw yung pagbabantay ngayon, kasama ang tanod, ang kapulisan sa paligid ng mga paaralan o universidad. Kumusta yung pagbabantay nyo sa mga paaralan o universidad dyan sa may probinsya ng Abra? Para hindi na sana maulit yung mga ganitong insidente. Yes, ma'am. Bombo Irene, no? Actually, yan na rin ang sinabi ng ating butihing provincial director dito sa mga COPs natin, no? Coordinate with the principal, school teachers, and together with the barangay na kung saan nakakasakop doon sa mga paaralan para magsama-sama na sila, either yung mga pulis natin, mas lalo na yung mga team Arios natin na nag-iikot sa mga establishment natin, kausapin yung mga barangay tawon natin nila para sila na lahat ang magbabantay doon sa mga paaralan natin during school days from 8 to 5 po. Yes, sir. Sir, anong klaseng baril yung ginamit? Ma'am, as per dun naman sa report ng mga soko natin, kasi nakarecover sila ng basyo na dalawang basyo ng caliber 45, kaya nag-conclude na rin kami na yung nagamit na baril is caliber 45 po. Yes, sir. Sir, maliban dito sa issue na to, makikikumusta na rin ako ngayon dyan sa probinsya ng Abra. Kumusta naman ang probinsya ng Abra? Ano yung mga krimen? Kung meron man, sir, yung yung matataas na kaso ng krimen na nangyayari dyan sa may probinsya ng Abra sa kasalukuyan. Yes, ma'am. Actually, yan naman yung shooting incident na yan ang pinaka na incident natin sa ngayon. Actually, ang karamihan na incident natin dito sa Abra is vehicular incident po. Oo. Pagkatapos, sir, nung eleksyon, vehicular accident talaga na ngayon ang nagiging problema ninyo. Kasi nung eleksyon, shooting incident ang nagiging problema ninyo, di ba? Ngayon, yes, ma'am. Ngayon naman, vehicular traffic accident na. Yes po, ma'am. Oo. Yes, sir. Sir, ano yung mga dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng vehicular traffic accident ninyo dyan sa may Abra? Yes, ma'am. As to yung mga
kinakandak ng mga tropa natin based doon sa ni-report nila nga incident. Karamihan kasi dito is slippery yung daan natin kasi tag-ulan ngayon and kasama na rin po yung mga motorist natin, yung mga drivers natin na hindi maiwasan na naka-intake po ng alcohol natin. Oh. Sir, dyan ba sa probinsya ng Abra, dito kasi sa Benguet, Baguio, 'di ba pataas pababa yung terrain natin? Diyan ba sa Abra ganun din ang terrain? Yes, ma'am. Pero at least dito sa Lolan, ma'am, ano naman to talagang patag yung kalsada natin. Ang wag aakyat ka lang naman ng mga bulubundukin natin na municipalities is talagang kagaya din dyan sa atin dyan sa Baguio na ganun ang sistema ng kalsada natin. Oo, pero dahil may mga nakainom, sabi nyo nga kanina ng mga driver, kaya nagkakaroon talaga ng aksidente. Yes po, ma'am. Oo, so sana maiwasan. Doon sa mga aksidente, major accident ngayong taon dyan sa probinsya ng Abra, meron na ba sir na ilista na namatay? Regarding dyan sa vehicular incident po, ma'am? Oo, yes sir. So far, sa ngayon, wala pa naman. Pero nga lang yung nangyari din sa Lagangilan na yung talagang naputol din yung isang paa. Oo, tignan mo yung aksidente. Sir, ang motor ba ang karamihan ng mga na-aksidente dyan sa inyo? Yes po, ma'am. Oo. So, ibig sabihin talagang yung ibang mga mga kababayan natin, napakadelikado ng motor kapag sila ay nakainom. Yes po. Oo. Yes, sir. So, sir, baka may panawagan ka naman sa ating mga kababayan dyan sa may probinsya ng Abra para maiwasan yung mga hindi pagkakaintindihan o kaya naman yung mga aksidente na nangyayari sa inyong probinsya. Go ahead po. Yes po. Thank you, Mama Bombo Irene, no? Sa ating mga listeners dito sa bayan natin ng Abra, sa ating mga guardians, mga parents po, pagtuunan natin ng pansin yung mga anak natin, no? Lalo na yung mga estudyante, no? Makialam tayo kung ano yung ano naman yung problema nila, kausapin natin ng mainam, para lang at least ma-voice out nila kung ano man naman yung problema nila para at least gumaan-gaan yung mga inaano nila na problem nila sa school para lang we will see to it na makapag-aral sila ng maayos at walang incidente na mangyari sa kanila sa mga schools natin po. Yan lang po. Huwag nilang daanin sa init ng ulo. Yes po, ma'am. Oo, at saka huwag magdadala ng baril sana yung ating mga estudyante. Oo, kasi akala nila yun na yung solusyon. Basta makaganti sila, akala nila yun na yung solusyon, hindi nila alam yun pala yung mas malaking problema. Yes po, ma'am. Okay, sir, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Yes po, welcome din po. Okay.